Breaking news, China at Russia may kababalaghang ginagawa sa Arctic at Amerika hindi nagpahuli. Tila hindi pa talaga kontento ang China sa ginagawa nitong pag-aangkin sa mga lugar na hindi nasakop ng kanilang teritoryo at FYI, hindi lang sila ang gumagawa dahil pati Russia ay kasali din at hindi ito tungkol sa panghuhuli ng mga isda o mga yamang dagat at ginagawa nila ito sa lugar na kung saan ang presensya ng Amerika ay medyo alanganin. Gumagamit ang dalawang bansa ng mga icebreakers na may kakayahang wasakin at butasin ang mga makakapal na yelo ng Arctic pero hindi na nga nakapagpigil ang US kaya naman sumagot ito gamit ang kanilang pinakamalaking icebreaker upgrade. Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe, malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Sa unang pagkakataon matapos ang 25 taon ay meron ng bagong polar icebreaker ang United States. At ilulunsad ito habang pinalalawak ng Russian fleets ang kanilang operasyon at may 5 Chinese icebreakers na gumagala malapit sa Alaska. Tinatawag ito ng Washington na isang karera para protektahan ang soberanya sa malayong hilaga. Ayon sa mga military analysts ito na ang battlefield kung saan nagsasalubong ang military power, resources at diplomasya kung sino ang magkokontrol sa ibabaw ng mundo. Noong nakaraang linggo ang United States Coast Guard ay nagkomisyon ng kauna-unahang karagdagang polar icebreaker sa loob ng 25 taon na tinawag ng mga opisyal na simula ng bagong era ng aktibidad sa Arctic. Ang bagong pinangalanang Stories na dati ay oil field supply ship na tinatawag na IVIC ay kumakatawan sa huling tugon ng Amerika sa tumitinding banta sa Far North. Ayon kay Troy Edgar, Deputy Undersecretary ng US Department of Homeland Security sa kanyang speech sa commissioning ceremony, ang ginagawa natin dito ngayon ay paghahanda para bumuo ng ating Arctic Fighting Force. Napaka-critical ng timing na ito. Sabi ni US Senator Dan Sullivan ng Alaska na tumulong para makuha ang $125 milyong na pondo sa pagbili. Ganito niya inilatag ang hamon sa ceremony. Sa tingin ko mas marami pang ice-breaking capacity ang Singapore kumpara sa Amerika, kaya tuloy malayo na ang agwat natin sa ating adversaries. Ang Russia ay may higit sa 50 operational na icebreakers, marami ay nuclear-powered at may armas pa. Habang ang China na wala namang teritoryo sa Arctic ay nagtatayo ng sarili nitong polar fleet at matagal nang nag-ooperate malapit sa mga baybayin ng Estados Unidos. Ang pagkakabili sa Stories ay bunga ng maraming taon ng political maneuvering matapos ang Arctic drilling disaster ng Shell noong 2013 na nag-iwan sa barko bilang available. Noong una, tumutol ang ilang opisyal ng Coast Guard sa pagbili nito na ayon kay dating Vice Commandant Charles Michael sa mga lawmakers noong 2016. Ang opinyon namin ay hindi angkop ang barko para sa military service nang hindi dumadaan sa malaking refit. Pero sa huli, nanaig ang pressure mula sa Congress at ang strategic necessity, binigyang diin ni Acting Coast Guard Commandant Admiral Kevin Lunde ang urgency sa mabilis na timeline. Aniya, ang original plan ay hindi pa dapat nandito ang store ng 1 taon, pero dahil sa national imperative, kailangan nating pabilisin, kaya nandito na ito ngayon. Si Captain Corey Carnes, ang kauna-unahang commanding officer ng barko, ay may karanasan sa Japan kung saan nakita niya mismo ang mga territorial disputes. Sabi niya, ang kakayahang naroroon ay garantiya na mapapanatili mo ang iyong sovereignty. At iyon ang sinusubukan nating gawin dito sa Arctic. Kailangan natin ng mas maraming icebreakers na naroroon sa ating tubig para malinaw na ito ay atin. Habang ginagawa ang commissioning sa Stories, lumalabas naman ang isang unprecedented presence ng China sa Arctic waters malapit sa Alaska. Ayon sa ulat ng Warzone noong Biyernes, may 5 Chinese icebreaking vessels na sabay-sabay na nag-ooperate sa rehiyon. Ito ay 2.5 beses na mas marami kaysa sa icebreakers ng buong US Coast Guard na kayang mag-operate sa Arctic. Bagamat nasa international waters ang mga barkong ito at hindi itinuturing na direktang banta sa Homeland Defense, ang bilang nila ay mas mataas kaysa mga nakaraang taon. Patuloy na imo-monitor ng NORAD at US Northcom
ang kilos ng mga barko habang sila ay nasa rehiyon. Ayon sa Coast Guard, noong 5 ng Agosto ngayong taon, isang C-130J Hercules fixed-wing aircraft mula sa Air Station Kodiak ang tumugon sa Chinese research vessels na GD at Zhongshan Daxia GD. Ang parehong barko ay naglalakbay pa northeast sa Bering Sea. Kinabukasan, isang Coast Guard cutter naman ang nakakita sa isa pang barko habang tumatawid ito papunta sa Chukchi Sea sa ibabaw ng Arctic Circle. Bahagi ang mga operasyong ito ng Operation Frontier Sentinel na ginawa para kontrahin ang masasamang aktibidad, ipagtanggol ang sovereign interests at itaguyod ang maritime conduct na naaayon sa international law at norms. Ayon pa rin sa Coast Guard, ang presensya ng China ay nagpapakita ng mas malawak na strategic ambitions. Noong 2018, idinagdag ng war zone na idineklara ng China ang sarili nito bilang Near Arctic Nation at tinawag ang kanilang northern interests na Polar Silk Road Economic Initiative. Ayon sa International Institute for Strategic Studies, para sa China, malaking benepisyo sa ekonomiya ang regular na paggamit ng northern route. Ang distansya kasi mula Shanghai papuntang German ports ay mas maikli ng mahigit 4,600 kilometro kung dadaan sa northern route kaysa sa Suez Canal. Samantala, hirap ang US sa malaking kakulangan sa capability. Kasalukuyan ay 2 lang ang barko ng Coast Guard na kayang mag-operate sa Arctic, ang Polar Star at ang Healy. At sa ngayon, ang Healy lang ang nakadeployed sa northern waters. Nagbigay naman ng matinding warning si Alaska Governor Mike Dunleavy na nagsabi, sinusubukan ng Russia at China na agawin ang kontrol sa Arctic at siguradong hindi papayag ang US na magtagumpay sila. Sa kanyang opinion piece na lumabas sa Fox News habang nagpapatrol ang mga Chinese vessels malapit sa Alaska, ipinaliwanag niya ang bigat ng sitwasyon. Kung magtagumpay ang China at Russia na dominahin ng Arctic, ang mga sea lanes nito at natural resources, mas magiging limitado ang ating kalayaan bilang bansa. Inisa-isa niya ang military build-up ng Russia. Nakadeploy sila ng mahigit 30 diesel-electric icebreakers at 7 nuclear-powered icebreakers bukod pa sa combat icebreakers. As of 2024, may 32 military bases na sila sa rehiyon at mabilis pa silang nagtatayo ng dagdag. Pinuri naman ng governor si President Trump at isinulat niya na ang malaking bill ni Trump ay naglaan ng sapat na pondo para sa 17 bagong icebreakers na higit 4 na bilyong dolyares para sa hanggang 3 bagong heavy polar security cutters habang higit 3 bilyong dolyares para sa mga medium Arctic security cutters at higit 800 milyong dolyares para sa mga light at medium icebreaking vessels. Ang tensyon sa Arctic ay nagsilbing backdrop ng isang kakaibang diplomatic development. Iniulat ng BBC noong Biyernes na inanunsyo ni President Trump na makikipagkita siya kay Vladimir Putin sa 15 ng Agosto sa Alaska para pag-usapan ng pagtatapos ng gera sa Ukraine. Sa White House, sinabi ni Trump, magkakaroon kami ng meeting kasama ang Russia, magsisimula tayo sa Russia. Pero binanggit din ni Trump na anumang breakthrough ay mangangailangan ng territorial concessions. Sabi niya, magkakaroon ng swapping ng territories para sa ikabubuti ng parehong panig. Direktang sumasalungat ang approach na ito sa posisyon ng Ukraine at Europe na ayaw magbigay ng kahit anong teritoryo sa Russia. Kinumpirma naman ng Kremlin aide na si Yuri Ushakov ang meeting at sinabi niyang logical ang lokasyon sa Alaska dahil napaka-strategic ng Arctic para sa parehong bansa. Habang naghahanda ang stories para sa unang Arctic patrol nito, at patuloy pa ring gumagalaw ang mga Chinese vessels malapit sa American waters, gaganapin naman ang meeting ni Trump at Putin sa pinakamalayong state ng Amerika na magiging background ng tumitinding laban para makontrol ang huling frontier ng mundo. Ang pagsalubong ng military build-up, territorial disputes at high-stakes diplomacy ay malinaw na nagpapakita na ang Arctic na ang bagong sentro ng great power competition. Habang lalong umiinit ang tunggalian sa Arctic, malinaw na hindi lang ito laban ng yelo at dagat. Ito ay labanan ng kapangyarihan, yaman at kontrol sa kinabukasan ng mundo. Sino ang mananaig? Ang Estados Unidos, ang Russia o ang China? Sa huling frontier ng planeta, magsisimula ang bagong Cold War.